Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Yung huli nating natalakay, yung sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, min haqqil alimi alayka an la tukthiru alayhi as-su'alu. Kabilang sa mga karapatan ng maalam sa iyo ay ang hindi ka masyadong magtatanong sa kanya. Yung nalaman natin ito, kabilang ito dun sa mga adabus su'al, mabubuting asal sa pagtatanong. Actually, may chapter dito nun tungkol sa mabubuting asal sa pagtatanong, matatalakay din natin, inshallah. At ito nga nakabatay din ito doon sa hadith. Innama ahlaka man kana qablukum kathartu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ng mga nasyon, yung kanilang labis-labis sa pagtatanong at kanilang pagtaliwas sa kanilang mga propeta. Wala tufshina lahu sirran, na huwag daw ihahayag ang kanyang mga lihim, ano man ang lihim na ito, personal o may kinalaman sa trabaho o kasalanan o ano paman. Pero kung ito siyempre ay kasalanan na magdudulot ng pinsala sa iba, maaaring payuhan ng iba siyempre laban dito. Wala tagtaban na indahu ahadan. Huwag mong lilibakin ng sino man sa harapan niya o magdadala ka sa kanya ng iba't ibang balita. Ngayon, mabuting naalala natin tong bagay na ito. Kasi pagdating sa panlilibak, di ba mayroong tatlong pananalita na mababanggit mo ang ibang tao sa iba? Mababanggit mo sa kanila yung mga, ang panlilibak kasi, yung banggitin mo tungkol sa ibang tao, yung bagay na ayaw nila na binabanggit sa iba. Kapintasan nila o ginagawa nilang masama, kasalanan, yun ang may tuturing na panlilibak. Pero maaring ang panlilibak ay mapaumanhinan, panlilibak pa rin siya per se, pero mapaumanhinan, unang-una, kung ito ay sa anyo ng pagsusumbong sa otoridad. Siyempre, pag nagsumbong ka sa pulis, sasabihin mo ano yung ginawa ng tao, anong itsura ng tao, kahit pa ayaw niya na mahuhuli siya ng pulis. Pinahintulutan yun. Pangalawang pinahintulutan, bilang paglalarawan sa tao kapag kinakailangan. Bawa, sasabihin mo dun sa tao, meron kang hinahanap. Saan dito nakatira si Pedro? Yung pandak. Diba, hindi nila maintindihan sino man Pedro, daming Pedro dito eh. Si Pedro yung pandak, kalbo, mataba. So lahat ng yun, katangian na, maaaring ayaw niya na, binabanggit tungkol sa kanya. Baka pag pinintas, tinawag mo siyang kalbo, magagalit yun. Pero nga para makilala siya, sinabi mo si Pedro yung pandak, kalbo at mataba. Oo, siya yun. O di madali mong nakita. So maaaring pahintulutan yun doon. Siyempre, maaari ring mapaumanhinan ang panlilibak sa anyo ng kumbaga pagkuha ng aral mula sa kanila. O kumbaga pinag-aaralan sila. Si Manong lagi natin nililibak. So, maaring mapaumanhinan. Pero siyempre, sa lahat ng ito, dahil panlilibak ito, pa rin. Hindi siya nagiging hindi siya, kumbaga, napaumanhinan basta-basta na pwede mo lang gawin yun palagi. Kaya nga mainam para sa tao palagi yung humihingi ng tawad kay Allah. Lalong-lalo na sa mga kasalanan na tulad nito, na maaring minamaliit natin, pero dapat aware pa rin yung tao na ito ay anyo pa rin ng
panlilibak. Inshallah. So hindi wag lilibakin ng sino man sa harap ng maalam. Wala tatluban na atharata, yung mga kapintasan. Huwag ka na maghanap ng kanyang kapintasan. Wa indallah kabilta ma'daratuhu, at kung siya man ay magkukulang sa anumang bagay, ay paumanhinan mo siya. Paumanhinan mo siya. Kung halimbawang siya ay nagkamali at humingi naman siya ng paumanhin, ay paumanhinan mo siya. Walayka an tuwakkiruhu wa tu'adhimhu lillahi madama yahfudu amrullah. Marapat sa iyo na manatili na gumagalang sa kanya hanggat siya ay nangangalaga sa mga pinag-uutos ni Allah. Pero siyempre kung merong maalam, di man lahat ng maalam matuwid, di ba? Di man lahat ng maalam graduate ng Madina o hafid matuwid. Meron talaga. Kasi hindi naman porke may kaalaman yung tao ay pinakikinabangan niya yung kaalaman niya. Hindi natin sila sinisiraan. Sila mismo alam nila yun. At hindi porke kumbaga may diploma o kung ano-ano ay may sasabuhay niya yun. Meron talagang mangilan-ngilan. So kung ganon, actually, sabi dito, di ba, igalang daw sila hanggat pinangangalagaan nila ang mga utos ni Allah. Pero actually, kung di ba ang merong maalam na makasalanan, titingnan pa rin natin yung pakikitungo natin sa kanila. Kasi maaring mangyari na kung yung maalam, halimbawa, hayagan nating tataliwasin o hayagan natin na pag-aaklasan, hindi rin yun magiging maganda. Kasi ang maaaring maapektuhan nito ang lahat ng maalam, pati ang matutuwid. At syempre, maaaring mapipintasan din sa pamigitan nito. Ba, pipintasan natin yung maalam na makasalanan, lilibakin natin siya. So maaaring malilibak din dito syempre kasama yung kaalaman at hindi yun marapat. Kasi ganito lagi yung argumento ng mga makasalanan. Yung mga mangmang na makasalanan, sasabihin nila palagi kapag nasisita sila, ba't hindi ka naghihijab? O bakit hindi ka nagsasala sa tamang oras? Sasabihin nyo palagi, yun nga maalam tarantado. Yun nga graduate ng Madina, mandurugas. Ganun lagi yung sagot nila. Ganun lagi ang sagot nila. So may mga bagay na titingnan natin kung paano natin ito haharapin, insha'Allah. Wala tajlisan na amamahu, huwag kang mauupo sa harapan niya masyadong malapit sa kanya. So ito ay kabilang doon sa mga adab. At itong pinapaalala ko sa inyo, ang nagsasabi nito, si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, isa sa pinakamaalam na mga sahaba. So maaring mauunawaan natin ito na nakamit niya ang kaalaman niya sa pamagitan ng ganitong magandang asal. Na ganito siya, nakitungo kina Abu Bakar, kay Omar at iba pang maalam ng mga sahaba. Siyempre lalong-lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat lahu hajatun sabaqatil qaum ila khidmatihi. Na kung meron daw siyang pangailangan ay marapat para sa mga tao, lalong-lalo na sa kanyang mga mag-aaral na mapaglingkuran siya sa abot ng kanilang makakaya. Pero syempre hindi natin ito sinasabi para for self-serving purposes. Hindi ko ito sinasabi para gawin nyo sa akin. Inuunahan ko lang yung kambal. Baka sabihin nila, baka sinasabi mo lang yan. Hindi ko ito hinihiling sa inyo. Kung ayaw nyo, di wag. Ganun lang yun. Kung ayaw nyo, wag. Pero kung merong maalam, itratuhin nyo sila ng ganito, insha'Allah. Kasi problema rin minsan yung di ba alam nung tao? Di ba alam nung tao? Nag-aaral ka rito. Tapos meron kang ginawang kagaguhan sa labas. Ang unang sisisihin doon, ako. Yung kambal, may bisita sa parok.
si Alimuddin, inakbayan daw si Alimuddin, tapos sabay nagtatanong, ako yung sinisisi ni Abu Hanifa, parang ako yung hindi niya sinabi na sinisisi niya ako, pero ganun yung naramdaman ko nung sinabi niya sa akin yun eh. Parang sinisisi ako. Si Kapitan, matinding narcissist yun eh. May pagkakataon, hindi ko pa siya inaaway nun masyado eh. Nano niya ako, ba't ba ganito itong mga bata mo? Ganun magsalita yun eh. Hindi mo ba ito tinuturuan ng mabuting asal? Sabi niya sa akin. Ba't sino ba may atraso sa'yo? Si Ismael. Si Ismael na may atraso sa'yo. So, ganun minsan eh, sinisisi sa tagapagturo. Pero hindi naman kasalanan ko lahat eh. Pero hindi ko nga ito tinuturo para sa akin. Ngayon nga, kung merong karapat dapat dito, ito yung maging trato nyo sa kanila, inshallah. Ngayon nga, meron pang isang iniulat. Binalikan lang natin ito kasi importante ito. Inulat ni Ibn Abdul Barr at ni Al-Khatib. Nadagdag dun sa sinabi ni Ali bin Abi Talib. Min haqqil alimi alayka an tusallima alal qawmi amatan wa takhussahu dunahum bittahiyya. Kabilang sa mga karapatan ng maalam, yung batiin mo yung mga tao lahat-lahat at batiin mo ng espesyal na pagbati yung pinakamaalam sa kanila. Wa takhussuhu dunahum bittahiyya, ibig sabihin yung lalapitan mo siya, kakamayan mo. Pero syempre ito ay sa pagkakataon na pwede itong gawin, hindi sa lahat ng pagkakataon. Okay? Halimbawa may nagle-lecture na binati mo yung mga tao. Tapos actually sa classroom, minsan, yun nga, hindi mo na yun dapat gawin. Sapat na batiin mo yung mga tao, tapos yung teacher, hindi mo na kailangan kamayan, lalapitan. Magsalam ka rin sa kanya, magsalam ka ng isang salam uli. Pero hindi mo na siya kailangang lapitan o kamayan o yayakapin o ano pa man. Araw-araw mong ginagawa yun, maaabala yun. Mayayamot na yun sa'yo. Wa antal silisa amamahu, so wag daw mauupo sa harapan niya. Wala tushiran na endahu biyadik. At wag ka raw magtuturo sa harapan niya. Yung kung meron kang kailangan o meron siyang kailangan, dalhin mo to sa kanya, wag mo na ituro. Wag mo na ituro. Wag ka rin magngunguso lalo na. Mas nakakainis yun. Wala takullan na qala fulanun khilafu qawlik. At huwag sasabihin, ba't sinabi ni ganito, iba? Ba't sinabi ni Abu Hanifa, iba sa sinabi mo? So huwag mo raw sasabihin yung ganon. Nabanggit ko na nung nakaraan, mas mainam kung talagang gusto nyo malaman yung katotohanan sa magkaibang sinabi. Ang sabihin nyo yung dalil. Halimbawa, bakit may ganitong dalil? Ba't sabi sa Quran ganito? Ba't sabi sa hadith ganito? Anong kinalaman nito sa sinabi mo? Doon. Kasi maaring ang may kaalaman na nalilingid sa tagapagturo. O may kaalaman na nakalimutan ng tagapagturo. Maaring ganun eh. Pero yan, tingnan nyo ha. Kung yung mga tagapagturo, lagi na silang nagtuturo, ibig sabihin, lagi silang nagre-review. Nakakalimot pa sila. Paano pa yung hindi nga nagbubuklat ng libro? O abala sa kaka-Facebook, kaka-dot-dot. Mas lalong hindi yun nagtuturo. Wala ta'rad min tuli sohbatihi. Ito palang wala ta'rad min tuli sohbatihi. Pinag-isipan ko ito uli. Yung mas magandang translation pala nito. Huwag kang mapapagod sa mahabang pagsama sa kanya o matagal na pagsama sa kanya. Maaring kasama mo siya habang siya ay nagtuturo o kasama mo siya habang meron kayong ibang ginagawa. Huwag kang maiinip o huwag kang tatamarin o huwag kang mababagot na kasama mo siya. Kasi maaring yung ginagawa nyo ay mahalaga nga. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلَةِ تَنْتَدِرُ مَتَى يُسْكِتُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ. Dahil ang maalam daw ay katulad ng puno ng datiles na naghihintay ka na magbabagsak ito ng anuman mula sa kanya, ng prutas o bunga mula sa kanya. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْعَالِمِ لَأَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
Ang mananampalataya na maalam ay maaring mayroong gantimpala sa kanyang ginagawa na mas malaki kaysa sa hindi maalam na nag-aayuno, nagsasala sa gabi at nakikibaka sa landas ni Allah. Wa idha mata al-alim in thalamat fil islami thulmatun la yasudduha shay'un ila yawmil qiyamah. At kapag namatay daw ang isang maalam, ay nagkakaroon ng peklat sa Islam, nagkakaroon dito ng butas na hindi na matatakpan hanggang sa araw ng paghuhukom. Nananatili ang kawalan sa pagkamatay ng sinumang maalam at hindi na siya mapapalitan. Hindi na siya mapapalitan. Nga sinabi, yamutu qawmun fayuhyil ilmu dikruhum, na ang mga tao raw kapag namatay, pero namamatay sila pero ang kaalaman ay bumubuhay sa kanilang alaala. Wal jahlu yulhiku ahyaan biyamwat. Pero ang kamangmangan ay nagdurugtong sa mga buhay patungo sa kamatayan. Ay ibig sabihin nito, dahil sa kaalaman, yung mga maalam na namatay na ay nabubuhay ang kanilang kaalaman o yung alaala tungkol sa kanila dahil sa kaalaman na ibinahagi nila. Pero yung mangmang, buhay pa siya pero parang patay na siya dahil sa kanyang kamangmangan. Kasunod, ara'aytum ikhwani al-muta'allimina wal-muta'allimat edama hukukil muallim. So nakita na ba ninyo, napagtanto na ba ninyo mga kapatid na mag-aaral na lalaki man o babae? Napagtanto na ba ninyo ang kadakilaan ng karapatan ng mga tagapagturo? Wa mada inayatu sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil qiyami bihaqqil ulama. Lalong-lalo na sa pagtataguyod ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa karapatan ng kanilang maalam. Sa mga sahaba, actually meron ding mga maalam. At sa mga posisyon ng kaalaman, sa totoo lang yan, hindi sila yung mga nalagay sa posisyon ng pamumuno eh. Di ba siguro tinatanong ninyo, ba't sa panahon ni Uthman bin Affan, ba't hindi niya ginawang gobernador? Di ba, naiulat si Uthman bin Affan na ginawa niyang gobernador mga kamag-anak niya, kaya nagrebelde yung mga tao. Sa mga gobernador lahat-lahat, ilan ba yung total na gobernador nun? 5 ang kamag-anak ni Uthman bin Affan. Pero actually, sinasabi ng mga historian, mas masahol pa nga si Ali. Si Ali, 6 na kamag-anak niya ang naging gobernador. Pero pinipintasan ng mga tao si Uthman, sa 5 niya na inilagay sa pwesto. Pero si Ali, hindi nila pinipintasan sa 6 na inilagay niya sa pwesto. Ibig sabihin yung mga pumatay talaga kay Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, may mali siya talaga. May mali siya. Siyempre kasama na nga doon si Abdullah bin Saba, ang founder ng mga Shia. At actually yung digmaan doon sa Waqatul Jamal, yung naroon si Aisha, at doon napatay sina Talha bin Ubaidillah at si Az-Zubair bin Al-Awwam. Ang kalaban talaga nila doon yung mga Sabaiyun, yung mga tropa, mga sundalo ni Abdullah bin Saba. Mga sundalo ni Abdullah bin Saba. At sila nga yung yung Asharatul Mubashirina bil Jannah. Yung 4 na khalifa, Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, si Talha, si Zubair, si Abu Ubaida, Amir bin al-Jarrah, yung ipinalit kay Khalid bin al-Walid dun sa Omar series, siya yung pang-7. Tapos si Sa'ad bin Abi Waqqas, si Abdurrahman bin Auf, at si, lagi ko nakakalimutan yung pang-10, Sa'id bin Zaid bin Amar bin Nufail, yung bayaw ni Omar. Yung bayaw ni Omar. Si Abdurrahman bin Auf, siya yung laging tagapayo ni Omar dun sa Omar series. Si Sa'ad bin Abi Waqqas, actually tito siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinsan siya ng nanay niya. Si Sa'ad bin Abi Waqqas, siya yung inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Omar series
Makikita niyo siya doon sa yung namuno sa pagsalaki ng mga Muslim sa Qurayza pagkatapos ng Uhud. Pero hindi ko naalala na naroon si Talha tsaka si Az-Zubair doon sa Omar series. Pero maring nandun sila, pero maliit lang kanilang role. So sa mga sahaba, mayroong mga ulama. Actually, itong mga ulama nila, hindi sila nailagay sa pwesto ng pamumuno. Si Zaid bin Thabit, hindi siya naiulat na naging gobernador. Si Abdullah bin Omar, maaring yung mapupwesto sila pero hindi sa masyadong mataas na posisyon o sandali lang sila sa posisyon na yun. Si Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin al-As, hindi sila naging katulad ng iba pang mga pinuno. Kumbaga, inireserba rin talaga sila. Yun nga, inireserba sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa posisyon ng pagtuturo at pagpapakadalubhasa sa kaalaman. At ganun din yung ginawa ng mga sahaba. Ganun din ang ginawa ng mga sahaba, lalong-lalo na sa panahon ng Khulafa'ur Rashidin. Kumbaga, nireserba talaga sila sa pagpapakadalubhasa sa kaalaman. Kaya makikita natin, mahalaga pa rin ang kaalaman. Kahit sa posisyon ng pagpapatakbo ng Estado, mainam na yung maalam ay nakahiwalay sa politika. Kasi sabihin man natin, halimbawa, ang pinapatakbo, Islamic Center o ano pa man, may politika pa rin yan eh. May mga ambisyoso maghahangad na magkaroon ng pwesto dyan. Kaya mainam sa maalam na may distansya pa rin siya sa mga bagay na yun. So bagaman may kita natin, syempre maalam din naman sina Omar, si Abu Bakar, pero yung mga maalam, kumbaga iba pang maalam na nakikilala natin mula sa mga sahaba, o trinato nilang maalam, nagpakadalubhasa talaga sila sa kaalaman. Abu Hurairah, ganun din. At yung iba pa sa mga maraming naiulat na mga hadith. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, at iba pa. Alaysa lana fihim qudwatun hasanatun fi an nadribu arwa al-amthila fil wafa'i fanahnu ummatul wafa. So sabi ni Sheikh dito, hindi ba tayo makakakita sa kanila ng mabuting halimbawa na makikita natin sa kanila ang unang-unang tinukoy dito ni Sheikh, yung katapatan. At ang umma na ito raw ay umma ng wafa, umma ng katapatan. Tayo tapat unang-una syempre kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Islam at sa anumang pinaninindigan ng Islam. At ito nga sinabi, hayyul muallima syamikan bi jihadihi. Ya'ra wa yaksul kauna min amjadihi. Lam'anu tuwarriduhul hayatu sarabiha. Wal jilu kullal jili min waradihi. Sinabi rito, hayyul muallim, so parang binabati niya ang mga muallim, so mabuhay ang mga tagapagturo, na sila ay syamikan bi jihadihi, na proud sa kanyang pagsisikap na makapagturo. Na siya yu'ra wa yaksu al-kauna min amjadihi. Na sa pagtuturo ng maalam, nauhubaran siya para damitan ang mga tao mula sa kanyang karangalan. Kumbaga, pagmamalabis ito na hyperbole. Kumbaga ganito inilarawan ng Sheikh yung mga maalam sa kanilang sakripisyo. Nasukdulang mahubaran sila para lang idamit ito sa iba. Ipandamit ito sa iba. Na sa pagsisikap ng mga tagapagturo, ang mga uhaw ay kumbaga ang mga uhaw na
Sarab pala, ito hindi syarab, sarab. Yung sarab yung yung mirage. Alam niyo yung mirage? Yung kapag nandun ka sa disyerto, nakakakita ka ng mga bagay na wala naman talaga dun. At maaring dulot yun ng ilusyon ng init ng disyerto. Di ba kapag mainit, yung halimbawa, mainit yung bubong, kita mo yung nasa ibabaw ng bubong, gumagalaw-galaw, tapos parang iba yung hugis. Tapos syempre madagdagan pa yun ng delusion ng taong nauuhaw, mamamatay na siya sa uhaw. So sa sakripisyo daw ng mga tagapagturo, ang mga uhaw na nakakakita na ng ilusyon at ang mga iba't iba pang mga henerasyon ng mga tao, lahat sila ay nakikinabang sa maiigiban na naririto sa maalam na ito, alhamdulillah. So, ganito yung nilarawan ni Sheikh ang pagsisikap nila. At panghuli, waqtum hadihil halaka bi iradi abyatil amir syuara Ahmad Shawqi fi madhil muallimi fayaqul. So ngayon daw meron ding ibang sinabi si Ahmad Shawqi, isang makata nung unang panahon. Sa sinabi niya, kum lil muallimi wafhu at-tabjila o waffihu at-tabjila. Tumayo ka raw para sa maalam at magpakita sa kanya, wafhu, magpahayag sa kanya ng katapatan o pagpapahalaga. Kadal muallimu an yakuna rasulan. Dahil ang maalam ay malapit na sa antas, kumbaga malapit sila, hindi naman sila nagiging sugo, pero kumbaga malapit sila sa mga sugo kasi nasa pagitan sila ng mga tao at ng mga sugo. Kasi sila yung nagtuturo sa mga tao ng itinuturo ng mga sugo. Alamta ashrafa aw ajalla min alladhi yabni wa yanshi'u anfusan wa uqulan. Si mga nagtuturo, hindi nila binubuo, hindi sila gumagawa ng building, hindi sila gumagawa ng anuman. Pero binubuo nila tao, mahusay na tao na nabubuo yung kanyang kaluluwa at pag-iisip. Subhanakallahumma khairu muallimin. Luwalhati kay Allah, na si Allah na pinakamainam na tagapagturo, si Allah ang pinakamainam na tagapagturo. Alam tabil kalam al-qurun al-ula. Ikaw Allah na nagturo sa pamagitan ng panulat sa mga naunang mga henerasyon. Arsal tabit Taurati Musa murshida. Ikaw na nagpadala ng Torah kay Musa bilang gabay. Wabnul Batul fa'allama bil Injil. Na si Isa alayhis salam, ikaw din ang nagpadala sa kanya at nagturo sa kanya na siyang nagturo ng Injil. Fajarrat yatabawa al-bayan Muhammadan. At nagpatuloy nga ang paglipas nga ng panahon hanggang sa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at fajarrat yanbu'ul bayan Muhammadan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang husay sa pananalita ipinahayag niya ang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fasakal haditha wa nawala at tanzila. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinahayag niya ang mga hadith sa pamagitan ng yung tinutukoy kanina na bukal ng kaalaman, kumbaga nadiligan ng mga hadith sa pamagitan nito, at ipinahayag niya mula rito ang mga ipinahayag sa kanya. Allahumma magfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa ulamaina wa asatidana wa kullaman ahsana ilayna wa wafaqahum lil yusra wa jannibhumul usra innaka sami'un mujib. Sa huling bahagi nito, O Allah, patawarin mo kami at gayon din ang aming mga magulang at ang aming mga tagapagturo at sino mang naging mabuti sa amin. Gabayan mo sila tungo sa kadalian at ilayo mo sila sa paghihirap. Tunay na ikaw ang nakaririnig at ang tumutugon.
Allahumma amin. So ito yung huling bahagi nung wujubu ihtiram al-muallim. Alhamdulillah. So yung sunod na bahagi na nito, yung tawjihat al-muallimi as-sigar. Yung gabay para sa mga tagapagturo na nagtuturo sa mga bata na maliliit. So merong mga payo rito kung paano tayo magtuturo sa mga bata na maliliit, lalo na sa ating mga anak, insyaallah. Kaya sa totoo niyan, hindi porke alam mo ang isang bagay kaya mo itong ituro. Yun ang totoo niyan. Actually, nung umpisa pa lang na-realize ko na yan. Hindi porke alam mo ang isang bagay, kaya mo nang ituro. Kailangan mo rin pag-aralan kung paano magturo. Kailangan mo pag-aralan kung paano magturo. Kaya nga, yung hindi naman nag-aral, tapos nagtuturo, sablay talaga yun. Wala kang aasahan doon. Kahit ano pang angkin niya na tajwid master siya o ano pa man. Tapos nagtuturo. Kung yung maalam, hindi yun agad-agad nangangahulugan na marunong siya magturo. Kaya kailangan niya mag-aral din kung paano magturo. Paano pa kaya yung hindi naman nag-aral ng kaalaman at hindi naman nag-aral kung paano magturo. Tapos siya ngayon ay magtuturo. Sablay yun. Wala kang aasahan doon na anumang kabutihan. So ito'y mahalaga. Kasi maaring yung magulang mismo, mahalaga sa kanya ito. Paano niya tuturuan ang kanyang mga anak? Insyaallah. So tutuloy natin ito insyaallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.